A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Kung hawak niyo po ang inyong mga Biblia, ay nice kung makibukas po kayo sa akin. John chapter 4, verse 35 says, "Don't you have a saying? It's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest." And also in Matthew chapter 9, beginning verse 35 up to verse 38, it says, "Jesus went through all the towns and villages, teaching in the synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowd, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." The Lord will surely bless the reading of His Word. Pinagpala pong umaga sa bawat isa at purihin po ang Panginoon sa napakagandang araw, napakagandang umaga na ibinigay sa atin ng Diyos upang muli tayo ay magkita-kita, magkasama-sama sa lugar na ito. Palakpakan nga muna po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Sa umagang ito, nais ko lang hong bigyan ng pamagat ang ating pong pag-aaral ngayong umaga. It's a season of great harvest, a revival, a call to intentional soul winning. Gusto ko hong pasimulan ang sharing po ngayong umaga. Sa akin pong karanasan, nung una po akong nakadalo sa JIL doon po sa Arroyo High School. Ako po ay third year high school noon, at naka-attend po ako ng service. And before the service ends, Brother Eddie would always shout and ask the people, "What is the time now?" Everybody is really yelling and is so excited to shout, "Oh, it's harvest time." Nung una po, nung ako po'y dumadalo, hindi ko po naiintindihan. No, it's harvest time. Ano yung sinasabi nila? Wala namang palayan dito, wala namang taniman dito. Every Sunday, as I attended and observed, nakita ko po kung paano ang pagdami po ng maraming tao. And in just so short a time, as I observed, ang JIL, noong mga panahon na yun ay biglang lago. And doon ko lamang po naunawaan ng lubos na ang panawagan palagi ni Brother Eddie at hamon sa lahat ng JIL, yun ay panahon na po ng pag-ani. Mga magulang, mga kapatid, ang panahon po na meron din po tayo ay panahon po ng pag-ani. I believe this very time that we have is a season of great harvest. Ang bawat isa po sa atin ay iniahanda ng Diyos na maging bahagi ng isang malawakang pag-ani ng maraming tao at dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be ready and be prepared. Remember in Matthew chapter 28, when God gave that great command, that great commission, He told the disciple that you have to go and make disciple of all nations. So that very command was addressed not just to the few, but to all believers. That God commanding us all, God commanding His church to really go and proclaim the very powerful gospel of our Lord Jesus Christ. Romans chapter 1, verse 16, Apostle Paul said, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, because this is the power of God unto salvation to those who will believe." Napakagandang paalala mula sa dakilang apostol na wag po natin ikahihiya ang ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon sa lahat po ng tao. Bakit? Dahil sabi ni Pablo, narito ang kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa bawat sasampalataya. Someone had said, "Show me a church without a harvest, and I'll show you a church without joy." Mga magulang, mga kapatid, ang pinakamasiglang simbahan ay ang simbahan na nagdadala na maraming tao sa paanan ni Kristo. Bakit? Sabi ng Biblia, could you imagine, even just a single soul, isang tao lamang ang manumbalik sa Panginoon, ang buong langit ay nagkakaroon ng kasiyahan. How much more kung lahat tayo rito ay magdadala
magpapahinga ng salita ng Panginoon at magdadala ng tao sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nung ako bago-bago sa jail, kukunti pa lang po umati noon. In just a short time, nag-explode ang gawain ng Panginoon. Ang bawat JIL, paglabas pa lamang po ng Arroyo High School, in fact, by the end of the service, Brother Eddie will always challenge us and he will say, on Sunday, magdala kayo ng maraming tao para kay Kristo. Kapag may mga tao nilapit sa inyo ng Diyos at hindi nyo nabahaginan ng salita ng Diyos at napahamak, hahanapin ng Diyos ang dugo't buhay niya sa inyong mga kamay. And true enough, by the end of the service, ang JIL, by 10 o'clock, mga panahon na yun, gabi na ho yun, sa jeep, sa taxi, sa bus, sa LRT, nangangaral na kagad ng salita ng Diyos. And true enough, Sunday after Sunday, napakaraming tao ang dumadalo at nakakasumpong ng pagliligtas po ng ating Panginoon. Simple lamang mangarap ang mga JIL noon. Ang pangarap nila, Lord, bigyan mo po kami ng mahabang sasakyan. Bakit mahabang sasakyan? Para kapag kada linggo, may dala po kami bagong kaluluwa. Lord, bigyan mo po kami ng bahay. Yung second floor church. Sa bawat pangarap, laging kasama ang pagdadala ng maraming tao para kay Kristo. I hope and I pray, ang mapangarap na ito ay nananatili sa puso ng bawat sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. In John chapter 4, to look at the very context of this passage, the disciples, during that time, the disciples were preoccupied with their dinner. Sila po yung kumakain. At hindi nila napapakinggan yung malalim na aral ng ating Panginoon. That's why Jesus Christ instructed his very disciples and said, look, lift up your eyes and look at the fields, for they are already ripe for the harvest. Kaya sabi niya sa mga disciple, huwag niyong sabihin, 4 na buwan pa bago ang pag-ani. Tingnan ninyo, the harvest is already ripe and ready for the harvest. Church, this is also the very same message that the Lord Jesus Christ wanted us all to receive. That everybody should really look our eyes. We have to open our eyes for the harvest is already ripe and ready for the harvest. We have to look beyond the four walls of our church. Napakaraming taong aanihin sa panahon po natin ngayon. Bagamat tayong lahat excited sa muling pagparito ng Panginoon. Because the second coming of Jesus Christ is our blessed hope. Pero mga magulang, mga kapatid, we should not also forget what the Lord Jesus Christ told, that we have to occupy till He comes. As we wait on the second coming of our Lord Jesus Christ, we have to do our assignment. God is commanding us all to go and proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ. Kung darating ang Panginoon sa mga oras na ito, nakalulungkot po ang magiging senaryo. Maraming taong mapapahamak dahil magpahanggang ngayon, marami pa rin tao ang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Balikan po natin ang John chapter 4 at Matthew chapter 9 verse 37. Baybayin po natin. When Jesus Christ saw this great crowd coming to Him, He immediately turned to His disciples and said, Look at these people. There's so many. The harvest is really, really bountiful. The harvest is really so many. But the problem is, you are laborers. So therefore, pray to the Lord of the harvest that He may send laborers. Dalawang problema that Jesus Christ establishes a twofold problem in Matthew chapter 9, verses 36 and 37. First, sabi ni Jesus, these are multitudes of hurting people that have nobody care for their soul. They were being abused by the religious leader. They were being abused by the Roman Empire. So hirap na hirap ang mga tao ng panahon ni Jesus. Kaya nakita ni Jesus kung gaano ang daming taong ito na nangangailangan. Ang ikalawang problema, walang nagmamalasakit. Naparami ng nangangailangan. Ikalawa, walang nagmamalasakit sa kanila. So kaya sabi ni Jesus Christ sa mga disciple, look at them. Look at them. And Jesus Christ wanted the disciple to feel yung kalagayan po ng mga tao. And the problem, there are few laborers, there are few people who really cares for them. Look at them. They were like sheep without the shepherd. Mamagulang, mga kapatid, sa kontekstong ito rin ang mensahe ng Panginoon. Naparaming tao sa labas ng ating simbahan na meron pong malaking pangangailangan. At tatandaan natin, ang pinakamalaking pangangailangan ng isang tao ay walang iba kundi ang Diyos. Bagamat natural sa tao hanapin ang Diyos, pero nakalulungkot, yung mga taong may tunay na pagkakilala sa Diyos, hindi sila nakikita.
And that's the reason why Jesus Christ turned to his disciple and told his disciple, look at them. Now, as you look at these people, pray. Pray therefore, so that the Lord of the harvest may send laborers to harvest them. Tatlong bagay po ang nais ko pong iwanan sa ating kalagitnaan. Sa John chapter 4, verse 35, balikan po natin yung ating text. Sabi ni Jesus, don't you have a saying, it is still 4 months until the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for the harvest. Sabihin nga natin, open your eyes and look at the fields. Church, we must visualize the harvest. Tingnan po natin, no, napakaraming aanihin. Buksan natin ang ating kaisipan, buksan natin ang ating mga paningin, dahil napakarami na pong aanihin. At ang aanihin po natin ay handa na, no, para anihin. Tandaan po natin, yung nakita ng Panginoon, nakita rin po ng mga disciple. Ang pagkakaiba lamang po, no, walang pakialam ang mga disciple, pero si Jesus, naroon yung kanyang habag. And that's why the very first reaction of Jesus Christ when he saw this crowd, he was moved with compassion. So therefore, sabi ng verse 36, when he saw the crowds. Okay? So what this passage is telling us, we must see what Jesus Christ saw. Nakita ni Jesus Christ, nakita rin ng mga disciple. Ang pagkakaiba lang, iba ang pagtanaw at pagtingin ni Jesus Christ sa mga disciple. Naparaming tao na nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. Naparaming tao ang mapapahamak kung hindi natin sila abutin at dadalhin ang ebanghelyo ng pagliligtas ng Panginoon at dalhin sila sa paanan ni Kristo. We must see what Jesus Christ saw to these people. They were like sheep without a shepherd. In Matthew chapter 14, naalala ko, matapos mangaral ng Panginoon doon sa desert, sabi ng mga disciple, pauwi na natin sila, Panginoon. Wala tayong ipapakain dyan. Sabi ni Jesus Christ, hindi natin pwedeng pauwiin yan. Pag pinauwi natin yan sa gitna ng kanilang paglalakbay, magutom yan, at baka mapahamak, kayo ang magpapakain. Could you imagine that the disciple had been with the Lord Jesus Christ, pero hindi nila nakikita kung ano ang pagtingin ng Panginoon sa maraming tao ng kanyang kapanahunan. And this is the same also that Jesus Christ telling us that we have to see how Jesus Christ look at these people. They were like sheep without a shepherd. Ang mga taong ito, maliban na sila'y ating abutin, ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon, dalhin sa paanan ni Kristo, kapahamakan ang maghihintay sa kanila. Ang panawagan ng Panginoon sa kanyang simbahan ay magbukas ng ating mga paningin. We have to open our spiritual eyes and look at these people how Jesus Christ looks at them. Ang mga taong ito'y tiyak na mapapahamak kapag hindi nila kinilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas na kanilang buhay. Ang mga taong ito'y mararanasan ng kapahamakan na sinasabi ng Biblia, maliban na tanggapin nila si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas na kanilang buhay. In verse 36 of Matthew chapter 9, when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered. Jesus Christ saw the need. Ang kapangailangan ng mga taong ito, hindi lamang sa kagalingan sa kanilang mga sakit karamdaman. Hindi lamang mapakain sila sa kanilang nagugutom na tiyan. Hindi lamang solusyon sa problema na kanilang kinakarap. Ang pinakamalaking pangangailangan na nakita ng Panginoon sa maraming tao noong panahon na yon ay ang pangangailangan ng pagkalinga at pagliligtas ng Diyos sa kanilang buhay. At ito ang malaking pangangailangan ng tao magpahanggang ngayon. It's really, really vitally important that we see also that needs around us. And we must also meet that needs. Alam ni Jesus Christ sa pangangailangan, alam rin ni Jesus Christ kung paano ang solusyon ng pangangailangan. Ito'y walang iba kundi ang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. Someone had said, evangelism does not have to be an organized church program. But evangelism must be intentional. Alam niyo po, during Arroyo time, ang mga JIL, wala nga pong ganong programa pa eh. Basta ang alam namin, we heard the challenge, we heard the word of God through the lives of Brother Eddie. The next Sunday, marami na nagdadala.
By the end of service, nakita mo ang mga JIL, bago pa may nangangaral sa LRT, sa bus, ang mga JIL, narurunan, nangangaral na. Walang nag-organize sa kanila, but JIL people love to share the Word of God. Minsan nga po, nagkakatabi-tabi na kami sa jeep pare-pareho na kami galing sa Arroyo, sinishare ang kape. Sabi ko, ate, galing na rin po ako sa Arroyo rin po, JIL din po ako. Ah, ganun ba? Sa jeep na, minsan magkukwentuhan lang kami, lalakasan lang namin, para maraming nakapakinig. Yung aking friend na nagdala sa akin, alam niyo po paano ang style ng JL noon? Ang lagi sinasabi lang po, sama ka sa akin sa Arroyo, ililibre kita. Alam niyo naman po, kapag sinabing libre, oo naman. Lilibre kita sa pamasahe, lilibre kita sa merienda. Ganun po nung araw pag libre, pag narinig yung libre, sige, sama ko dyan, libre. Yun yung kaibigan ko po, para madala niya po kami mga barkada niya. Ang ginawa niya po, summer job po siya. Nag-janitor po siya sa puninarya para meron lamang siyang panglibre sa amin papuntang Arroyo. That's how passionate JIL during that time. At pagdating namin sa Arroyo, ihahanda niyo yung upuan namin para binigay sa iyo upuan na folding. Parang yun ang pinakamagandang upuan na naupuan mo sa buhay mo. At ang merienda, dadali na lang sa iyo yung merienda mo. Isang ensimada, saka isang juice. That's how JL people invested time, resources, just to bring new souls into the kingdom of our Lord Jesus Christ. Because people are in need. This is what the Lord Jesus Christ saw to these people. They were in need. They needed the Savior. They needed the Lord Jesus Christ. Marahil ang taong ito'y miyembro ng pamilya mo. Ang mga taong nire-refer ni Jesus Christ ay kaibigan mo, kapitbahay mo. Mga taong nakapaligod lamang sa iyo na mapapahamak kung wala silang pagkakilala kay Kristo. At ang napakasakit, alam mo ang solusyon. Huwag lamang po natin tingnan ang mababait na laking ito na para bagang problematic. Tingnan natin sila na mayroong malaking pangangailangan at pangangailangan kay Kristo. That's why someone had said, it is not a matter how many seats in the church, but how many you send out of the church and win soul for the Lord Jesus Christ. May nagsabi nga alam niyo kung bakit minsan ang simbahan nagkakaroon ng gulo, ng sakitan? Kasi hindi na raw lumalabas. Sila lang kasi nakikita sa loob. Dahil silang nakikita, ang kadalasan na nakita ay yung kahinaan ng bawat isa. Kaya magulo. Kaya mas mainam raw yung simbahan na laging lumalabas para ipahayag ang pagmamahal, pagliligtas ng Diyos para sa karamihan ng tao. Hanggat may panahon po, mga magulang, mga kapatid, we have to make ourselves really available. Be ready to be sent out and preach the gospel of our Lord Jesus Christ to many. Second, we should not only visualize the harvest, as what the Lord Jesus Christ told in this passage, but also be able to feel the harvest condition. So when Jesus saw them, when Jesus Christ see this great crowd, He had compassion on them. He was moved with compassion. Naroon yung malaking kahabagan ng Panginoon. Kaya sabi niya sa mga disciple, no, look at these people. They were so many. They were like sheep without a shepherd. Many times Jesus Christ performed miracles. Many times Jesus Christ ministered to the very needs of the people. Ang pinag-uugatan nun, He always moved with compassion. Mas madali po na matanggap ang mensahe ng pagliligtas ng Diyos, lalo sa mga taong mayroong pangangailangan. Sa gitna ng pangangailangan, ang unang tinatawag ng tao, Diyos. The Greek word for compassion used here is splagchinosmai, which refers to a deep, gut-wrenching emotion that moves a person to action. That Jesus' compassion was not just a feeling of piety or sympathy, it was actually a powerful force that compelled Him to act on behalf of those who are suffering. This is how Jesus Christ moved and perform miracle and minister to the needs of the people. Kaya every time po na mababasa po natin ang Bible, sa karamihan ng himala na ginawa ng ating Panginoon, ang pinag-uugatan niya ang kanyang matinding kahabagan sa maraming mga tao. And let us pray that God gives us the same compassion. And the very compassion of our Lord Jesus Christ is stemmed from Jesus' recognition of people's desperate condition. Sabi ni Jesus, they were harassed and helpless. This is a vivid image of a spiritual state. They were being abused by their political and religious leaders.
Ito yung compassion ng Panginoon, no? Na kanyang kinikilala yung kalagayan ng isang tao. Hindi naman rin marahil sa dami ng mga taong yan mukhang kawawa. Pero nakikita ng Panginoon beyond, no, sa kanilang panlabas na kanyuan ang katotohanan ng kapahamakan na naghihintay sa kanila kung wala ang pagliligtas ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya minsan pag tayo sa labas, titingnan natin ng maraming tao, hindi naman po sila mukhang nakakawawa eh. Karamihan nga sa kanila maganda ang bihis. Pero kahit sa ganung kalagayan, kung wala si Kristo sa kanilang puso, wala si Kristo sa kanilang buhay, patungo sila sa kapahamakan. Kaya gayon na lamang po ang pagmamahal ng Diyos. Hindi nilintana ng Diyos na hindi niya ibigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para mamatay para lamang sa kaligtasan ng tao. Right? Amen po ba? At the same time, Jesus' compassion extended also to all people regardless of their social status, ethnicity, or religious background. Kaya sabi ng Bible, Jesus Christ went everywhere. No? Pinupuntahan niya, hindi siya namimili ng tao, hindi katulad ng mga Pariseo, ng mga Saduceo. Kahit anong uri ng tao na nilalapitan ng Panginoon, ibinabahagi niya ang pagliligtas ng Diyos. God is no respecter of person. Mayaman, mahirap, pinag-aralan, wala ang katotohanan. Lahat ng tao ay nangangailangan ng pagkalinga at pagliligtas ng Diyos. Ano man ang kalagayan, ano man ang estado ng isang tao, kailangan pa rin nila si Kristo. Nararamdaman pa kaya ng marami na naman nananampalataya ang ganitong klaseng kabigatan? Bigyan tayo ng kabigatan ng Diyos sa puso natin. Sa bawat paghising natin sa umaga, sa bawat araw ng buhay natin, ay bigyan tayo ng oportunidad ng Panginoon paano tayo makakaabot ng tao para kay Kristo. Minsan ngayon nakalulungkot, kasama mo nang natutulog, kasama mo na sa iyong bahay, never mo pang na-share ng gospel of Jesus. Kailan po ba huling araw na na-share mo si Jesus Christ? Kailan ba huling araw na minsan sinabi mo, no, sa classmate mo, sa office mate mo, sa workmate mo, sa neighbor mo si Jesus Christ? Kailan ang huling araw na nasabi mo si Jesus Christ, mahal sila? Kailan ang huling araw na sinabi mo sa iyong mga kasama na mahal sila ni Jesus at nais silang iligtas si Jesus? Mapalad nga po tayo ngayon, hindi ganong kalalim ang persecution. Alam niyo po, yung during 80s, early 90s, binabato po kami. Yung mga gawain namin, lalo pag gawain namin, walang bubong. In fact, there was one time in our crusade, hinabol po ako ng itak kung paano kami bastusin pag nangangaral ng salita ng Diyos. Paano ka babatuhin? Paano ka pagtatawanan? Paano ka i-reject? But today, let us really take this opportunity. The preaching of the gospel is so open. People are so open. Ang kailangan na lang natin gawin is to reach them and to tell them the Lord Jesus Christ. Huwag na natin hintayin dumating ang panahon na magkaroon ng great persecution at doon lang tayo tatapang. Baka kailangan i-persecute ulit tayo para muli tayong tumapang. We must recognize that our compassion for the lost must be more than just appealing. Isa sinasabi natin, kawawa naman sila, no? Kawawa naman. Hanggang doon na lang tayo sa kawawa. After kawawa, what's next? Kawawa naman yung taong mapapahamak, mabubuni sa dagat-dagatan ng apor, magpawalang hanggan. Kawawa naman. After kawawa, what's next? Alam niyo kung gaano kahalaga ang buhay ng isang tao? Dahil sabi ng Bible, isang tao lang ang manumbalik sa Diyos, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Bakit? Alam niyo po kung gaano kahalaga ang buhay ng isang tao? Kasing halaga ng buhay ni Jesus Christ na ibinigay niya doon sa krus sa Kalbaryo para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya. Ganong kahalaga sa Diyos ang buhay ng isang tao. Kaya hindi nilintana ng Diyos nang makita niyang tao mahulog sa kasalanan, ang unang inisip kagad ng Diyos ay paano ililigtas. At sa isip ng Diyos ay ibibigay niya ang isang buhay. Buhay ng kanyang buktong na anak. Mamamatay, magbubuwis ng buhay sa krus para sa kaligtasan ng tao. Ganong kahalaga ang buhay ng membro ng iyong pamilya. Ganong kahalaga ang buhay ng iyong kamag-anak. Ganong kahalaga ang buhay ng iyong classmate, ng iyong neighbors. You should also remember that our compassion for the lost must extend to all people,
regardless of their background or circumstances. Huwag tayo mamimili ng tao. Anumang opportunity na buksan sa atin ng Diyos, sino man ang ilapit sa atin ng Diyos, let's take that opportunity to share the gospel to them. At the same time, we have to recognize also the urgency of the task before us. Kaya nga po, ang salvation is always now. Now is the day of salvation. Tomorrow might be too late. Hindi po later, not even tomorrow, not even the next day. Kapag binigyan tayo ng oportunidad ng Diyos, ibahagi ang salita ng Panginoon, huwag natin sayangin ang opportunity. Hindi, baka bukas na lang, Pastor, baka sa next day na lang, Pastor. Napakahalaga na panahon at hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga nagdaraang panahon. And lastly, in verse 38, it says, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Nakita po ng Panginoon ang lawak at laki pa ng pangangailangan. Kaya sabi niya sa mga disciple, ask the Lord of the harvest to send laborers. And if we will put it in a personal context po natin, we have to pray to the Lord to include us as that laborers that will be sent out to make a harvest. According to the statistic, more than half of the world total population still do not know the Lord Jesus Christ. So napakalaki pa ng dapat gawin. Kaya sabi ni Jesus, manalangin natin na siya'y magdala ng maraming tao, maraming laborers. Pero sa bawat panalangin na ating sasambitin, isama ho natin yung sarili natin. That is really pray to the Lord of the harvest that He may include us, that He may send us as laborers that will be sent out to make a harvest. Kung lahat tayo rito, sa Sunday, magdadalang tayo ng tag-iisa, may malaking problema na tayo the next Sunday, hindi na tayo kasya rito. Isa lang. Ay napakagandang problema yan. Kung bawat isa sa atin, meron tayong isa lang sa Sunday, hindi na tayo kasya kagad rito. Isang Sunday lang yun. In Matthew chapter 28, verses 19 to 21, when Jesus Christ shared the Great Commission, He commissioned us all. Go and make disciples. Now that command addressed to all believers, not only to the disciple, present disciple, but it was addressed to all. God commissioned us all. God commanded us all to go and share the gospel of our Lord Jesus Christ. And the good thing, sabi na Acts chapter 1 verse 8, that we will all receive power when the Holy Spirit is come upon us, and we will be His witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and into the ends of the earth. So when God commissioned us all to preach the gospel, He also empowered us with the Holy Spirit. Katulad po ng mga disciple, most of the disciples of Jesus Christ during His time were just ordinary, mga mangingisda, tax collector. But these disciples were empowered by the Holy Spirit. Even though they were ordinary disciples of Jesus, but empowered by the Holy Spirit, they shake many nations upside down for the Lord Jesus Christ. The Roman Empire was shaken by the gospel of the Lord Jesus Christ through the lives of the disciple, empowered by the Holy Spirit. Nawala yung takot ng mga disciple. Nawala yung pangingimi nila nung puspusin sila ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. At ang pangakong ito ng Panginoon ay hindi lang po sa ilan, hindi lang po sa marami, kundi ang pangako ng pagpupuspos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. All of us were called by the Lord. When Prophet Isaiah were asked by the Lord, whom shall I send? Prophet Isaiah, here I am, send me. The right response when God challenged us all to be sent out and preach the gospel, here I am, send me. Let's give Jesus the best clap of praise. Come on. Hallelujah. The best clap offering to the Lord. Let's lift our hands. Come on. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Narito po kami, Panginoon. Gamitin mo kami upang ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas, pagkalingan ng Diyos sa maraming tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lord, we ask for the Holy Spirit to empower us, to empower your church. Move us all, Father God. Give us that compassion. Give us that burden for the lost. Panginoon, bigyan mo kami ng ganitong klase ng kabigatan upang ang bawat sa amin, dakilang Diyos, ay magamit mong magpahayag ng salita, magdala ng maraming tao para kay Kristo. Opo, nalalapit na po ang iyong ikalawang pagbabalik.
Lord, sa iyong kahabagan, Panginoon, bago mangyari ang lahat ng ito'y maraming tao kang maabot, maraming taong maligtas, maraming taong makapakinig at malaman nila ang iyong pagliligtas at pagmamahal sa pamamagitan ng buhay ng iyong mga anak. Gamitin mo ang bawat sa amin na muli mo kami, Panginoon, dalihin sa maraming tao at sabihin namin sa kanila ang pagmamahal ni Kristo. Give us that burdens, Lord God, for the lost, Father God, in the name of Jesus. Marami pong salamat. At Lord, i-bless mo ang mga anak na muna ng iyong karian, ng iyong katwiran. Buksan mo ang langit at padaluyan ang lahat ng mabiyaya at pagpapala po sa kanila. At sino man, Panginoon, sa alagitang po dumakot sa lugar na ito na may sakit karamdaman, Lord, ipatong mo ang iyong mapaghimalang kamay at padaluin mo, dakilang Diyos, ang kagalingan. Inutusan namin ang lahat ng sakit karamdaman na matunaw at maalis sa katawan ng iyong mga anak. Lord, kayong nagsabi na sa pamamagitan ng iyong mga latay, kaming lahat ay nagkaroon ng kagalingan. So Father, in the name of your dear Son, our Lord Jesus Christ, lay your hands upon those body that were afflicted and release the spirit of healing right now in Jesus' name. In Jesus' name, sickness, diseases, leave that body and that body be healed right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming salamat. At ganoon din naman, Panginoon, dinideklara namin na si Jesus ay Panginoon sa loob ng aming tahanan. Iligtas mo ang aming mamahal sa buhay. Iligtas mo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Gamitin mo kami para dalhin sila sa paanan ni Kristo. Maraming pong salamat. Inaangkin na po namin ng tagumpay. Dahil naniniwala po kami, nabigyan namin ng katuwaan ng iyong puso. At ang langit ay bukas upang katagpuin ang bawat pangangailangan panalangin ng iyong mga anak sa lugar nito. Salamat po, Ama, and just speak blessing and life abundantly to this great congregation. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen and Amen. God bless you all. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.